Huwebes nagdesisyon si Reggie at kanyang mga kapwa jeepney operator na ipakonsolidate ang mga prangkisa ng 24 jeep na meron sila. Napanatag naman daw kahit papaano ang loob nila na maibabiyahe pa rin ito kahit pansamantala. Sa totoo lang ma'am, siyempre gusto ng mga operator na yun pa rin po yung gagamitin, yung luma. Kasi po, mahal po yung bago eh. At yung mga luma na lang po na sasakyan, yung pagagandahin, less gastos. Si Vicky may kooperatiba na ng jeepney at UV Express operators at nagpapadagdag na lang ng mga miyembro. Hassle man daw maghabol, pinagdaanan din naman daw niya iyon. Siya rin mismo hindi gustong magpa-consolidate noon. Binabalance siguro nila yon ng mga operators and drivers na kung kikita ba sila o hindi kung magko-consolidate sila ng kanilang mga prangkisa. Siguro napag-isipan nila na talagang kailangan nilang sumunod. Naglabas ang LTFRB ng Memorandum Circular hinggil sa kahihinatnan ng mga PUV pagkatapos ng December 31 deadline. Nakasaad sa memo na makapapasada pa rin sa mga ruta na walang nag-consolidate ang unconsolidated operators hanggang katapusan ng Enero 2024. Pero mag-i-issue pa rin daw ang board ng show cause order alinsunod sa batas. Ganito rin daw ang gagawin sa mga ruta na may mas mababa sa 60% ang consolidated units. We will give them due process. Magbibigay rin daw ang LTFRB ng special permits sa consolidated operators kung kailangan para makabiyahe sa mga rutang wala o kulang ang sasakyan hanggang 3 buwan matapos ang Enero. Bagamat karamihan naman daw, secondary routes lang. May mga ruta naman na 1 kilometer radius from those routes, sila ang i-allow na bumiyahe sa lugar na yon. Also, sa Metro Manila kasi, yung mga hindi nagko-consolidate, these are the minor routes, pwedeng kunin ng mga consolidated na sasakyan yung mga madadaanan nilang mga pasero. Inamin din ni Transportation Cooperatives Chairperson Andy Ortega na nasa 30% pa lang ang consolidated PUV sa Metro Manila kung nasaan karamihan ang mga commuter. Pero kung titingnan po natin yung nag-consolidate in terms of routes, it is almost 50% na po, mga 44%. When you look at it as a whole, we already achieved the target and in fact, above the target po, 70%. Naunang sinabi ng Transportation Department na pwede rin silang mag-deploy ng rescue vehicles kung talagang kulangin. Giit ni Ortega, hindi magkakaroon ng transport crisis taliwas sa sinasabi ng ilang grupo. Ang ilang miyembro naman ng grupong AltoDAP, humabol na lang din sa consolidation, wag lang daw mawalan ng hanap buhay. Sila wala naman tayong choice talaga. Doon din ang pupuntahan natin. Ang importante dito, makatakbo pa yung mga sasakyan namin. Carrie Cator, CNN Philippines.